Magandang araw mga ka-iHoops. Ito na yung Coach Epac Talks. Ito yung unang-una na ilalabas natin sa Coach Epac Talks. Do you want to be the best basketball player? Then, if your answer is yes, ask me how. Okay, simulan na natin ang ating topic. Ito ay napakahalaga sa isang player. Okay, marami tayong kailangan baguhin. Pero dito tayo magsisimula. Ang sasabihin ko ay regarding sa aking experience, pag-aaral, pagre-research, at then kayo pa rin naman magde-decide kung anong desisyon o susunod kayo sa mga payong ibibigay natin dito sa ating talks. Okay? Let's start! Pinakamahalaga ay kailangan baguhin natin ang mindset natin. Okay? Ang physical or skills, madaling practicein yan pagkaayos na yung mindset natin. So, meron tayong 5 na pangunahing kailangan nating baguhin sa mindset natin. Okay? Kailangan maging handa ka sa pagbabago. Hindi lang basketball lang magbabago o laro mo, skills mo magbabago sa iyo rito. Unang-una, ang pananaw mo sa buhay. Mindset. Yan ang kailangang mabago sa iyo para sa ikaw-unlad o ma-reach mo yung goal mo para sa pangarap mong pag-unlad sa basketball. Take full responsibility. So ano ibig sabihin nito? Okay? Ikaw ang responsable kung uunlad, gagaling ka sa pagbabasketball. Okay, wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo. Hindi ang kaibigan mo, hindi ang surroundings mo, ang pamilya mo, or kahit ang girlfriend or boyfriend mo. Okay? Kailangan tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ang magdidesisyon kung paano kang gagaling at kung paano kang hindi gagaling. Dahil sa mga pagbabagong to, pwedeng mapalayo o pwedeng magkagalit ang taong malalapit sa buhay mo, tulad ng mga kaibigan, pamilya, girlfriend, dahil sa goal na kailangan mong attain. Kasi babaguhin mo yung sarili mo rito For example, may schedule ka ng practice, pupunta ka sa practice, sa schedule na yun, kasi yun yung makakatulong para sa pag-unlad mo Pero dahil minsan, syempre may barkada, yayayain kang tumambay, yayayain kang mag-inom, magpuyat, magbisyo, hindi makakatulong sa iyo yun. So, possibility, talagang iiwanan mo muna sila. Dahil hindi sila makakatulong sa iyo Sasamahan mong mga kaibigan, yung makakatulong tungkol dun sa pangarap mo, kung paano marating yung pagiging magaling na basketball player. Yung katulad ng utak mo na gusto ring gumaling. Okay? Gusto ring mag-practice, doon yun yung mga kaibigang sasamahan mo. Hindi yung ayaw, puro bisyo, puyat, inom na hindi makakatulong sa'yo. So minsan, ganun din sa pamilya, may inuutos sa'yo, magkakasabay sa practice mo o sa kailangan mong gawin para mag-improve yung basketball career mo. Kailangan iayos mo muna yun. So syempre, yung mga gawain sa bahay, natural, kailangan din nating gampanan. Iayos natin. Kumbaga, unahin mo na yung schedule ng mga gawain mo para hindi makasagabal dun sa schedule ng basketball mo. Kasi basically, may schedule naman yan, may oras Kung tuwing practice mo, agahan mo pa lang, sa agahan pa lang, gawin mo na yung dapat mong gawin sa bahay. So, yung sa girlfriend mo naman, yan ang malaking factor. Pwede siya makatulong, pwedeng hindi. Ngayon, kung nakakasagabal siya dun sa pangarap mo, ako, kinukonsider ko na hindi siya yung girlfriend para sa'yo. Kasi marami namang girlfriend dyan na susuportahan ka para umunlad ka. Hindi yung pipigilin yung pag-unlad mo. Natural kasi minsan na pupunta ka sa practice, ako muna. Kumbaga, labing-labing muna, patay tayo dyan. Hindi tayo unlad pag ganyan ang girlfriend mo. Anyway, nasa sa'yo naman yan. Pero I'm sure, hindi siya makakatulong sa pupuntahan mong goal. Number 2, believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo. Kasi ikaw ang unang-unang dapat maniwala na kaya mo, maliban sa ibang tao.
Okay? Maniwala ka na kaya mong abutin yung pangarap mo. Abutin yung goal mo. Okay? Huwag kang makikinig sa iba na nagsasabi na hanggang diyan ka lang. Okay? Ikaw ang magdi-decide. Ikaw ang dapat maniwala, numero 1 sa sarili mo. So sa karagdagan sa paniwala sa sarili, okay? Kung ano kasi yung tinatanim natin sa utak natin, nasa vision natin, magiging ganun ka rin eh. Kumbaga araw-araw isipin mo, magiging PBA player ako, magiging varsity ako. Kung ano yung binibisyon natin psychologically, okay, nakakatulong yan para ma-attain natin yung pangarap natin. So, kaya kailangan yung paniniwala sa sarili, ibibisyon natin. Pwede nga gawin yan, advice ng mga na-experience na to eh. Mag-print ka ng favorite mong player. Ipalit mo yung mukha mo sa kanya. Yun yung ilagay mo sa kwarto mo, ilagay mo sa cellphone mo, profile picture mo, nakikita mo lagi. Okay, kasi yun din yung nagpapaalala sa'yo eh. Para maging ganun ka, yun ang pupuntahan mo. Tulad yan, sinabi ko, kung ano yung tinatanim natin sa isip natin, lumalaki yun. Okay? Yun yung mangyayari. Dahil yun lagi yung focus na tinitignan natin. Malaking tulong yun para sa atin. Don't afraid of failure. Huwag ka matatakot na magkamali, matalo. Kasi ito magtuturo sa'yo para umunlad ka. Hindi como nag-fail ka ngayon, katulad ni Michael Jordan, nag-try out siya before, nung high school. Pero hindi siya nakuha. Tumigil ba siya? Hindi. Tinuloy-tuloy niya, nag-training siya, training hard, dobling pagsisikap, then the rest is history. So, huwag ka matatakot mag-fail. Ako naniniwala, lagi kong sinasabi yan sa mga player ko. Failure or talo sa score. Score lang yan. Pero, ginawa mo lahat ng mga kaya mo, I consider it as a win. Panalo pa rin yun. At the same time, yung mga lapses mali, tatama mo, maging learning sa'yo, para sa susunod na game, hindi na siya maulit. Or, mag-improve pa tayo. Kasi yung improvement at paggaling natin, padagdag ng ating kaalaman, consider as panalo na rin yun para sa akin. Huwag ka mahihiyang mag-tryout. Punta ka sa tryout, may schedule ng tryout, sa tingin mo, parang maraming magaling, parang malayo ka. Hindi, subukan mo kasi matututo ka dun eh. Isang bagay ng learning yun eh. Hindi ka man makuha doon, okay lang yun. Tuturuan ka lang nun na kulang ka pa. Okay, so huwag mahiya sa mga tryout. Punta tayo doon. Experience ko rin yan before. Nahiya ako, feeling ko magagaling sila, hindi ko sila kaya. Hindi ko na ituloy yung pangarap ko dahil doon. So, kaya yan, malimit ko sinasabi sa mga player ko. Pag may opportunity, try, subok. Walang mawawala. Of course, lalo ka pa nga madadagdagan eh. Dahil gagamitin mo experience nyo kung di ka man makuha para makita mo kung ano yung kulang mo. Improve, makakatulong yan. Maniwala kayo sa akin. Then pang-apat, ask a question. Okay, huwag ka mahihiyang magtanong. Kasi ang pagtatanong, hindi naman yan nagpapababa ng pagkatao natin eh. Lalo na may nakita kang mas magaling sa'yo. Magandang approach lang syempre. Hindi yung basta pasok ka ng pasok unless na super close kayo. So, for example, may nakita ka magaling, pwede pong hiritan ng idol. Ang ganda ng move mo ah. Paano ba yun? Baka pwede namang malaman kung paano mong ginawa. So parang gano'n, magsimula ka sa gano'n. Huwag yung hirit na, turuan mo naman ako ng ganong move. Eh kung di naman kayo close, baka no pansin ka na agad. Okay? Panglima, isa sa pinakamahalaga or pwede i-consider natin na ito yung pinakang mahalaga dito. Be good to everyone.
Okay, kailangan mabait tayo sa kalaban natin, sa manonood. Okay, maging mabuti tayo, hindi natin sila ituturing na kaaway. Actually, katulad nga ng unang sinabi ko, makakatulong sila sa atin. Paano yun? Okay, pwede mas magaling sila sa atin. 'Di ba? Makakapagtanong tayo kung paano tayo matututo, paano natin ma-improve sarili natin. Paano kang i-approach nila o paano kang lang i-consider kung salbahe ka sa kanila. Okay, ganun din sa mga manonood. Wag mo ituring na negative yung mga sinasabi nila. Oo, may sakit syempre yun, natural yun. Pero yun yung magtuturo sa atin para galingan natin. Okay? Or maging set as example tayo na maging mabuti sa mga tao. Hindi ko binabash ka, sinisigawan ka, binubo ka, ganun na rin ibabalik mo sa kapwa mo. Okay, maging example tayo ng kabutihan. Okay, gentleman, gentlewoman sa paglalaro natin ng basketball para pagdating sa labas, maluwag, tatanggapin ka maluwag. Makikita mo yan along the way kung magiging mabuti ka sa lahat ng pupuntahan mo, sa lahat ng kalaro mo, sa lahat ng dadayuhan mo, makikita mo ang bunga ng pagiging mabuting tao. Maging mabuting player sa kapwa, sa kalaban, at sa mga manonood, especially coaches. And huwag kalilimutan sa referee na rin. Okay? So, yung mga aral na yan guys, along the way, may dadagdag pa kayo dyang mga mindset na kailangan yung baguhin. Ito lang yung sa akin na may share ko sa inyo na sana makatulong sa journey nyo sa basketball career nyo para mapaunlad, mailabas ang best sa inyo. Okay, dyan magsisimula yan, tandaan nyo yan. Yung skills, yung iba-ibang movement, both offense and defense, teams, mapapractice nyo yan. Pero pag nagsimula kayo dyan, mas madali nyo siyang makukuha, madali nyo siyang maintindihan. Sana sa mga hindi pa nagsasubscribe, nagpa-follow, please follow and subscribe, like and share na rin para makatulong tayo or maraming makaalam ng mga tinuturo natin dito sa eHoops. Improvement, pagpapagaling, hindi lang skills, pati na rin yung sarili natin kung paano natin i-improve. So sana samahan nyo ako tulungan na maikalat to para comment lang sa baba yung mga gusto nyong topic or suggestion na pwede nating ma-improve yung mga topic nating mga pag-uusapan dito. Okay? Salamat at kung nakarating kayo sa dulong to, pinasasalamatan ko kayo. Naway kapulutan ng aral ang ating mga inaaral dito. Okay? Matagumpay na buhay sa ating lahat. God bless!